Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ho ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At sa hindi po nakakakilala, ako po si Pastor Cesar Hernandez dito po sa Good Shepherd Baptist Church. At para po sa kabatiran ng hindi pa nga po nakakakilala sa akin dito, ako po ay nakatira rito since 1978 dito sa Batangas City. Ano ho? And I started the work that time. No? Kaya siguro yung iba sa inyo ay hindi pa tao. Nung ako'y nagsisimulang mangaral ng salita ng Diyos. At salamat po na ngayong umaga tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo ba'y nakakapagbasa ng Bible? Meron ho bang Bible sa inyong bahay? Okay, nababasa ho ba naman? Okay, salamat po. So alam po ninyo, ang Bible po ay hindi basta aklat. No? Ang Bible po, kung kayo po ay magbubukas ng inyong Biblia bago ho tayo magsimula ng atin pong pag-aaral, nais ko muna pong inyong mapakinggan ang tungkol sa Bible. At ito po ay sa ikalawang Pedro, kabanatang 1, talata pong 20 at 21. Ito ho ang sabi tungkol sa Bible, para malaman ninyo kung ano yung Bible at bakit dapat nyo itong basahin. Ito po ang sabi, na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Yan po ang sabi. Ibig sabihin po, yung mga manunulat ng Bible, Old Testament, New Testament, ay kinilos po ng banal na Espiritu upang kanila pong isulat ang Bible. Okay? Kaya nga po ang sabi, hindi po ito nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. And I want you to know, the most persecuted book na nagkaroon ang mundo ay ang Bible. Sa time ni Diocletian, Emperor Diocletian, year 303 AD, ang lahat ng kakitaan ng Bible papatayin. Kukumpiskahin ang lahat ng pag-aari para lang i-wipe out yung pagtuturo ng Bible. Ang Bible po ay ayaw sa mga communist countries, kahit sa mga Islam countries, ayaw po nila ng Bible. Ganyan po ang persecution dinaanan nito. Sinusunog po ito. Sa natatandaan ko po, yung nagbabasa ng Bible, minsan ipinapako pa sa sahig yung kanilang dila. Huwag lang nila itong basahin. Ganyan po ang persecution. Why? Because they don't want, ayaw po ng dyablo na mapakinggan natin ang tungkol sa aral ng Diyos. So ngayon pong umaga, hindi pa ho yun ang sermon, ito na po yung sermon natin. Okay? So mag-aaral tayo mula po sa banal na kasulatan. At meron po akong dalawang bahagi ng kasulatang babasahin. At ito po ay ang Panginoong Hesus mismo ang bumanggit. At nais ko pong inyong mapakinggan. Ang una po ay sa Lucas 19, talatang 10. At ang isa po naman ay sa Juan Kapitulo 3, talata pong 16. Luke chapter 19, verse 10. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang anak ng tao, si Jesus, ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Yan po ang sabi. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala. Yan po ay ang ating Panginoong Jesus, ang anak ng tao na tinutukoy diyan. Dito po naman sa Juan 3:16,
Ito po naman ang atin pong mababasa at si Jesus po ang nagsasalita nito. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Yan po yung talatang ating binanggit na ang mga talatang yan ay ang ating Panginoong Hesus ang nagsalita. Tayo muna po ay manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, kami po ngayon ay mag-aaral ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, na ito po ay bukas sa aming bansang ito. At ito po ngayon ay bukas sa amin sa pagkakataong ito. At Lord, kami po iyong tutulungan. Kayo po, O Diyos, ang kikilos at gagawa upang maunawaan po ng bawat isa sa amin ang napakahalagang pag-aaral na ito. At aming Ama, ito po ay aming dalangin sa iyo. Hiningi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, katulad po ng ating binasa doon sa Lucas at John 3:16, sabi po, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon pong umaga, ang atin pong paksa ng pag-aaral ay sa paksang ang pagtatamo ng kaligtasan. Yan po, ano ho? Ang pagtatamo ng kaligtasan. So, alam po niyo mga minamahal, kung mayroon pong pinakamahalaga na masasabi po natin sa buhay po nating mga tao, yun pong kaligtasan ng kaluluwa natin ang pinakamahalagang kailangan na dapat pong maranasan ng bawat tao sa kaniyang buhay. At ito po ay tinatawag natin ng Biblia na kaligtasan sa kaparusahan ng impyerno. Yan po yung ating tutumbukin ng pag-aaral. Kaligtasan sa kaparusahan ng impyerno. Yan po yung tinutukoy ng ating Panginoong Hesus nung sinabi niyang siya ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Yun pong kaligtasan tinutukoy doon ng Panginoon ay impyerno. Bagaman marami pong kaligtasan na maaari nating banggitin, katulad halimbawa, baga nung kamunti ka nang nabangga ng sasakyan, kamunti ka nang natuklaw ng ahas, kamunti ka nang nahulog, yan ay matatawag na kaligtasan. At mahalaga po naman na tayo ay ligtas sa mga yan. Pero lalo higit sa lahat, ang kaligtasan pong tinutukoy ng ating Panginoong Hesus ay kaligtasan ng ating kaluluwa sa impyerno. Alam po niyo ang sabi ng ating Panginoon, kung kayo po ay may Bible diyan at mababasa po natin sa screen sa Mark chapter 8, verses 36 and 37. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kaniyang buhay. Okay? Verse 37, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Yan po ang sabi. Inyo na daw ang buong sanglibutan. Inyo na ang buong Saudi Arabia na pinanggagalingan ng napakaraming langis. Inyo na ang buong Batangas City o ang buong Pilipinas pa. Kahit pa ang Amerika, buong United States, Canada, buong daigdig. Ang sabi ng Panginoon, anong mapapala mo
na makamtan mo ito'y maging iyo at paimpyerno naman ang iyong kaluluwa. Atin pong ipinapaunawa itong ganito upang maintindihan po natin kung gaanong kahalaga ng sinasabi ng Panginoon na kaligtasan. Okay? Yan po ang sabi ng atin pong Panginoong Hesus. Napakahalaga po ng pag-aaral. Kaya po ang akin pong pakiusap sa mga sandaling ating gugugulin, pakinggan po ninyong mabuti ang atin pong pag-aaral na ito. At nang sa ganon ay maging kapakipakinabang sa inyo ang pag-aaral. Ito po, tatanungin ko kayo. Halimbawa, bibigyan kayo ng 2 ektaryang lupa. 2 ektarya na lupa, abay malawak yun, lalo higit pa ka dito. Dito po, ang square meter yata ngayon ay nasa 12 na. Sana may bibiling kami ron. 12,000 per square meter. Ay ganun kamahal yun. Ay 2 ektarya. No? Pero ang kapalit, puputulin ng isang paa ninyo. Okay? Pasimula dito sa may taas ng tuhod, putol, yan ang bayad mo sa 2 ektaryang lupa. Papayag mo ba kayo? May papayag doon sa inyo? 2 ektarya o wala kang nandoon sa may hita mo, aalisan ka ng paa, pangbayad sa lupa. Sino ang gusto? Palagay ko wala, ano ho? Wala. Akin lamang pong ipinapaunawa kung gaanong kahalaga ng sangkap natin. Katawan pa lang yan, pero much more ang atin pong kaluluwa. So, kaya po, mag-aaral tayo sa paksang ito. As I said, na ang ating layunin ay maipaunawa sa atin ang tungkol nga po sa pagtatamo ng kaligtasan. Sana wala pong bumaba dito ngayong umaga na hindi niya naintindihan at hindi niya naranasan yung kaligtasang iniaalok ng Panginoon. Una pong puntos ng ating pong pag-aaral, 3 puntos lang po ito, ang pagtatamo ng kaligtasan. First point, ang pagtatamo ng kaligtasan. Doon sa ating binasang talata, binabahagi yan na napakahalaga. Una po na nais kong banggitin sa inyo, ang Panginoong Hesus mismo ang pangunahing nagtuturo nito. Sa Lucas 19:10, Juan 3:16-17, ang Panginoong Hesus ang nagsasabi nito. Tanong ko sa inyo, totoo ba si Kristo o sinungaling siya sa kanyang pagsasabi? Tama po ba siya o sinungaling siya? Tama po ba siya? Sino ang naniniwalang tama ang sinasabi ng Panginoong Hesus? Okay, so sa madaling salita, totoo ang tungkol sa buhay na walang hanggan. Amen po? Okay. Una po, ang Panginoong Hesus ang nagtuturo. Marami po tayong talatang maibibigay mula sa Bible, pero for the sake ng ating maikling pag-aaral, tama na lang muna po yung 2 ngayon. Pangalawa po, doon po sa Mateo 28:19 at 20, yun pong kaniyang iglesyang itinayo doon sa Jerusalem. Ano ho? Yan din po ang instruksyon. Ang sabi po roon, magsihayo kayo sa buong sanglibutan. Go ye into all the world and preach the gospel. Make them disciples. Okay? Dahil dito'y magsiyaon nga kayo. At gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa, sabi ni Jesus, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsiyaon nga kayo. Gawin niyong mga alagad ang lahat ng bansa. And then sa 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So, binigyan ng Great Commission ng ating Panginoong Hesus ang 12 disciples, even the church, to preach the gospel.
And then, pangatlo po, sa Acts 1:8, Gawa, chapter 1, verse 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko. Saksi ko, si Jesus po yan nagsasabi riyan. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Okay? So makikita po natin diyan yung mga pangangaral, yung pagbibigay ng ating Panginoong Hesus ng Great Commission na kung saan ito nga po ang itinuturo ng atin pong Panginoong Hesus. Okay? Ngayon, bakit po niya ito itinuturo? Dahil nga po, ang sabi natin kanina, ang ating Panginoong Hesus ay naparito upang bigyan ng kaligtasan ang mga tao. John chapter 3, verse 36, basahin po natin. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang sumasa kanya. Inyong pansinin na pagka daw po tayo ay hindi nananampalataya sa anak, okay, ay wala din daw po tayong, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot. Yan pong puot na yan, impyerno yan, ng Diyos ang sumasa kanya. Roma chapter 6 verse 23. So Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat ang lahat ay, ano sabi? Nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nangagkasala. Ako ay nagkasala. Kayo ay nagkasala. Ang sabi ng Bible, lahat ay nangagkasala sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos. Matthew chapter 25, verses 41 and 46. Matthew 25, 41 and 46. Palagay po natin, kung magkagayon, tingnan po ninyo, Bible lahat po ito. Kung magkagayon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at, ano sunod? Pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Naririyan po, nababasa nyo sa mga sumusunod? No? Kung magkagayon sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, ibig sabihin hindi tumanggap sa Panginoon, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. 46. Tingnan nyo, at ang mga ito'y mapaparoon sa walang hanggang kaparusahan. Walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. So, binabanggit po ng ating Panginoon ang tungkol sa buhay na walang hanggan at kaparusahan. Kaya po tayo nag-aaral. No? Si Jesus po, yung lahat ng ating binasa, ay halos ang Panginoong Jesus po ang nagsasalita. Okay? Ipinapaunawa ko lang po sa atin, kung tayo po'y hindi nagmamalay, sana po ngayong umagay, maintindihan po natin ang bagay na ito. Ang Panginoong Jesus ang nagtuturo. Meron pong isang istorya. Ito po ay sa Lucas 16, talata pong 23 hanggang 26. Meron po rito dalawang tao na matay pareho, pero mabasahin na lang po natin yung mayaman. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman.
at inilibing. Parehong namamatay, mayaman, mahirap, parehong namamatay. No? Siguro, ang pagkakaiba lang, pagka sa sinala kayo, doon kayo namatay, may banda kayo hanggang doon sa sementeryo. No, ihahatid kayo ng musiko. At siguro, kung mayaman kayo, ay din mausoleo. Noong time na yun, tinanong ko yung mausoleo natin dito, 3 million. Hindi pa kasali ang lupa. Marahil yun ang sa mayaman. Na, yung mahirap, siguro, ihuhukay lang sa lupa. Pero tuloy nating basahin, verse 23. Sabi ng 22, at namatay naman ang mayaman at inilibing. 23. Ito ang pasinin natin, sa Hades na nasa mga pagdurusa. Nasaan po siya? Nasa Hades ng pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan. Nasa saan yung mayaman? Nasa Hades ng pagdurusa. Anong part ng mayaman ang nasa Hades? Yung katawan na kalibing sa sementeryo, nasa mausoleo. Alam po ba niyo kung aling part ng mayaman ang nasa Hades ng pagdurusa? Alam niyo kung ano? Kaluluwa. Kaluluwa. Lahat po tayo ay mayroong kaluluwa. Kaya kayo'y nakakasalita. Bakit kayo ay nakakapunta kung saan-saan? Gawa po ng buhay, yan po yung kaluluwa natin. At nakakahikap kayo, gawa ng kaluluwang yan, naririyan pa yan. Yang pag tinapik ninyo'y nakakaramdam, no? Yang nag-a-appreciate ng magaganda at namumula sa pangit. No? Yan, gawa ng kaluluwang yan. Pero pag namatay, yung katawan mo ay ililibing, pero yung iyong kaluluwa ay buhay at kumpleto pa rin. Ito po ang sabi, at sa Hades na nasa pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. And then verse 24, tingnan po natin, 24, basahin po natin sa screen. At siya'y sumigaw na sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Nabasa ho ba nyo? Nasaan yung kanyang kaluluwa? Nasa impyerno. Tuloy natin basahin, 25. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. Nung nasa lupa ka pa, mayaman ka, ang sarap ng pagkain mo, palagi ka nang mayroong ice cream, mayroon kang apritada, ang sarap ng kain mo. Ayan, dagdag na lang po yung ice cream at apritada, wala diyan yun, mayaman eh. Pero ang sabi, at si Lazaro, sa gayon ding paraan ay masasamang bagay, datapot ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasaan? Kahirapan. Verse 26, tingnan ninyo. At bukod sa lahat ng ito, okay? Bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay, sabi? Hindi maaari at gayon din walang makatatawid mula diyan hanggang sa amin. Kita nyo? Pagka ang tao pumunta na ng impyerno, wala na kahit dasal. Ang sabi dyan, no more chance. No more
chance. Pagka ikaw ay pumunta na sa impyerno, wala nang makapaghahango sa iyo roon. Mga minamahal, kaya ko po ito ipinapangaral sa atin ngayong umaga. Mahal tayo ng Panginoon. Okay? So yan po, ang Panginoon ang nagtuturo ng tungkol sa kaligtasan. Ngayon, tapos na po tayo sa first point. Second point. Second point. Sino ang dapat maligtas? Yan po ang ating tanong. Sino ang dapat maligtas? Ang tinutukoy nating kaligtasan ay kaligtasan sa impyerno. Bagaman mahalaga rin po yung kaligtasan sa aksidente. Hindi natin sinasabing hindi mahalaga yon. Ang ating pinag-uusapan dito ay yung kaligtasan sa kaparusahan ng Diyos sa impyerno. Sino ang dapat maligtas sa impyerno? Ang sabi siguro ng iba, ayun ikang nasa bilangguan. No? Sila ikay masama kaya naroon. Ako naman ika ay mabait. Ako na may walang inaapi. Na exempted ako. Okay. Na? Ang dami ko namang nagawang mabuti. Yan ang iba't ibang katuwiran ng mga tao. Siguro yan din ang katuwiran mo. Wala akong inaapi, ako'y may relihiyon, ako'y nasimba, ako'y natulong, ako'y nabinyagan. No. Okay, tingnan natin. Sino ang dapat maligtas? Kaligtasan sa impyerno ang tinutukoy natin. Magbasa po tayo ng talata. Roma 3:23. Okay? Basahin nyo, anong sabi riyan? Ano ang sabi? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. Kasama ka ba sa lahat? Yes. Ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama bang ikay makasalanan? Nagkasala? Sino ho ang walang kasalanan? Meron ho ba? Verses 10 to 12, Romans chapter 3. Tingnan natin po, yan pa rin sa Roma 3, verses 10 to 12. Ito po ang sabi. Gaya ng nasusulat. Ano sabi? Walang matuwid, wala kahit ako, kahit ikaw, kahit isa, ang sabi dyan. Tama po? Okay. Verse 11, 12. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Verse 12. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sa standard ng Diyos, bagsak tayong lahat. Mga minamahal. Tama ho ba yung sinabi ng ating talata? Akin po itong binabanggit sa inyo dahil gusto ko pong mawala yung inyong pangangatuwiran sa harapan ng Diyos. Ako rin po, kahit na ako'y pastor, sa totoo, wala akong sugal, wala akong bisyo, wala akong sigarilyo, hindi ako nakaranas ng buhay ng mundong ito katulad ng sinasabi ng iba, pero alam kong ako'y makasalanan din. Kaya po, sinasabi po natin, ang sabi po, lahat ay nagkasala. Pangalawa po, una, ang pinupuntos lang natin dito, sino ang dapat maligtas sa impyerno? Ang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Unang puntos. Pangalawa, doon sa Isaiah 59 verse 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong kasamaan kayo at ang inyong Diyos.
at ang inyong mga kasalanan ang siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ano nangyari sa tao dahil ng kasalanan? Tayo ay napahiwalay sa Diyos. Amen? Kung akala ninyong okay pa kayo sa Diyos, ang sabi ng talata, pinapaghiwalay tayo ng kasamaan sa Diyos. Aking ipinapaunawa sa inyo kung bakit kinakailangan nyo ang kaligtasan, hindi lang sa kayo nagkasala, ang sinasabi po natin dito, naputol, pinapaghiwalay tayo ng kasalanang yaan sa Diyos. Amen po? Bible po yan. Pangatlo, Roma chapter 5 verse 10. Kaya't kung paano, inyong pansinin, kaya't kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Pansinin niyo ang susunod. At sa ganito'y ang kamatayan ay, ano sunod? Naranasan ng lahat ng mga tao. Anong ginamit na pangungusap sa pamanahon ng pangungusap? Naranasan. Nangyari na. Mararanasan, naranasan. Okay? Tapos na po. Sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Dahil ng kasalanan, sa harapan ng Diyos, ika'y patay na. Amen. Ipinapaunawa po sa inyo ang Bible, kala nyo buhay pa kayo, sa harapan ng Diyos, spiritually, patay na tayong lahat. Amen po. Ay mga tuwiran kayo sa Diyos, bahala kayo. Pero ito po'y ating ipinapaunawa. Because of sin, we are now all dead before God. Okay. Number 4, chapter 2 ng Ephesians 1 to 3. Ephesians chapter 2 verses 1 to 3. Inyong tingnan. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Kinakausap diyan yung mga taga-Efeso na mga taong tulad din natin. Patay na ika kayo dahil ng kasalanan. Akin pong ipinapaunawa, in the sight of God, lahat ng tao ay namatay dahil ng kasalanan. Number 4. Okay, number 4. John 3:36. Juan 3:36. Nabasa natin kanina yan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Dahil ng kasalanan, ang nasa sa iyo ay puot ng Diyos. Dahil ng kasalanan, ang nasa sa tao ay puot ng Diyos. Okay? Hindi tuwa. Okay? Yan po ang sabi. Number 5. Roma 5 Gs. Roma 5 Gs. Ito po ang sabi. Sapagkat kung noong tayo'y mga, ano sunod? Kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa ngayon nagkakasundo na ay maliligtas tayo sa kanyang buhay. Pero ang kinukuha ko lang po rito, bunga ng kasalanan, noong tayo'y mga kaaway. Because of sin, tayo ay naging kaaway ng Diyos. Okay? Dahil ng kasalanan, tayong lahat ay naging kaaway ng Diyos. Amen? Nakuha niyo ang puntos natin. Okay. Number 6. Isaiah 64 verses 6 and 7.
Isaiah 64 verses 6 and 7. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi, na nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, na tinatangay kami ng mga kasamaan na parang hangin. 7. At walang tumatawag ng iyong pangalan, na gumigising upang manghawak sa iyo, sapagkat ikinubli mo ang iyong mukha sa amin at iyong pinugnaw kami sa aming mga kasamaan. Ano po ang sabi doon sa verse 6? Tayo pong lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. Because of sin, your good works in the sight of God is like filthy rags only. Katulad lamang ng basahan. Sinasabi mo, ako na may mabuti, ako na may natulong sa harap ng Diyos, basahan lang yan. Ikaw ba'y tatanggap na alay sa iyong basahan? Hindi. Number 7. Marami pa po rito. Number 7. Romans 1:18 to 23. Romans 1, chapter 1 verses 18 to 23. Ito po, basahin po natin. Dahil ng kasalanan. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. 19. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinapahayag ng Diyos sa kanila. 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay makikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at ang pagkadiyos, upang sila'y walang madahilan. 20. Next. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, ay hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang pagmamatuwid, at ang mangmang nilang mga puso ay pinapagdilim. Verse 22. At ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Verse 23. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at mga nagsisigapang. Anong ibig ko pong sabihin? Dahil ng kasalanan, tayo po ay sumamba sa iba. Sa halip na ang Diyos ang ating sinasamba, ang mga larawan ang sinasamba natin. At yan po ay dahil ng kasalanan. Ano po ang sabi ng John chapter 4 verses 23 and 24? Tingnan po natin, John chapter 4 verses 23 and 24. Ano po ba ang sabi? Datapuat dumarating ang oras, at ngayon nga nasasambahin ang mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang maging mananamba sa Kanya. Verse 24, ang Diyos ay Espiritu, at ang sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ano daw ang Diyos? Espiritu. Sasambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Pero anong ginawa ng tao dahil ng kasalanan? Gumawa po ng mga larawang sinasamba niya. Sa halip na yung Diyos na nasa langit, ay yung mga larawang inanyuan ang sinasamba. Well, mga minamahal, ang akin lamang pong ipinaunawa sa atin ay yung tanong, sino ang dapat maligtas?
Ang ipinakikilala ko lang po rito, bagsak tayong lahat sa katuwirang ating binasa. Therefore, lahat tayo ay kinakailangang maligtas. Amen po? Amen po? Oo, Bible po itong binasa natin. Okay. So, last part. Number 3, last point. Paano ang paraan ng kaligtasan? Yan ang maganda. Nakita natin ang Panginoon nangaral tungkol sa kaligtasan ng kanyang mga alagad, ang kanyang church, at ipinakita rin sa atin na tayo pong lahat pala ay nagkasalang lahat at kinakailangang maligtas. Amen. Ngayon, point number 3. Paano ang paraan ng kaligtasan? Ito po yung maganda rito. Salamat, ipinakita sa atin. Alam po ninyo, pag hindi po nyo naintindihan ang bagay na ito, tayo po ay hesitant. Kumbaga wala tayong pakialam sa mga nangangaral. Ay dyan sa Malitan pa, simula po noong 1984, gumala na ako ng gumala diyan, maging dito sa bayan. Wala po ditong kalyeng hindi ko napasok at namimigay ako ng pulyito para lang ipaunawa ang tungkol sa Diyos. Tinatawanan lang po ako. Hanggang ngayon, every Saturday, nasa Malitam. Ang attitude ng mga tao, walang panahon sa Diyos. Tinatawanan. Hindi ko alam kung kayo ay isa sa mga iyon. Pero sana'y hindi kayo isa ron. Salamat po na kayo nandito. Ako ho'y nagagalak, nagpapasalamat sa Panginoon. Ngayon po atin pong pag-aaralan. Makasalanan tayong lahat. Sino pong umaamin na siya nga ay makasalanan sa harap ng Diyos? Okay, salamat po. Alam po ninyo kung bakit ko itinatanong ito. Pag sinabi niyong wala kayong kasalanan, pag sinabi niyong kayo ay mabait, pag sinabi niyong kayo ay mabuti, parang sinasabi ninyong wala naman akong sakit, therefore, hindi ko kailangan ang doktor. Naintindihan po niyo? Parang sinasabi niyong, wala naman akong kaso. Wala naman akong kaso eh. Dahil wala kang kaso, sasabihin mo, hindi ko kailangan ng abogado. Tama? Tama po, naunawaan niyo ang aking sinasabi. Yes. Pero atin pong ipinaunawa, lahat tayo sa harapan ng Diyos may sakit. Lahat tayo sa harapan ng Diyos may kaso. At ang problema, pag hindi po tayo hindi na nalunasan itong problema nating ito, impyerno ang kaluluwa natin. Impyerno ang kaluluwa mo. At yan ay magpakailanman. Katulad ng ating binasa, yung mayaman ay nakikiusap. Suguin mo po si Lazaro sa bahay, si Lazaro para idutdot sa tubig ang dulo ng kanyang daliri para palamigin ang aking dila. Sa alab na ito, nahihirapan po ako rito. Pero ang sabi ni Abraham, walang makakaparian sa inyo at wala na rin makakaparian mula sa inyo sa amin. Ibig sabihin, fix ka na riyan. And that is forever and forever. Tatangis ka ng tatangis. Iiyak ka ng iiyak, but no more chance. No more chance. Okay? Gugustuhin pa po ba nyo yun? I hope wala pong merong gusto ritong pumunta ang kaluluwa sa impyerno. Meron o ba? I hope wala po. Ngayon, tingnan po natin ang paraan. Makasalanan ako, naputol ang relasyon ko sa Diyos, galit ang Diyos sa akin, ang trabaho ko'y katulad lamang na maruming basahan. Paano ako matatanggap? Paano ako maliligtas? Paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Okay. Ito po ang paraan. Tingnan po natin ang paraan. John chapter 14.
verse 6. Inyong basahin. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Sino may sabi niyan? Hindi si Pastor Hernandez. Si Jesus ang may sabi. Nabasa ho ba natin? Basahin nga uli natin. Handa, basa. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Sino daw ang daan? Patungo sa Ama? May sinabi pa po ba diyan relihiyon? Mayroon po ba diyan sinabing good works? Alay? Wala. Okay? Very clear. Ano? Ang Panginoong Jesus lang ang paraan. Okay? Tignan po ninyo ang talatang ito. Gawa, Kapitulo 4, 10 hanggang 12. Basahin po natin. Sumama kayo sa pagbasa. Basahin natin lahat. Basa. "Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit." 11. "Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo na bahay na naging pangulo sa panulok." 12. "At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas." Naunawaan po nyo? Si Jesus lang. Na wala nang ibang pangalan sa silong ng langit. Hindi simbahan, hindi relihiyon, hindi bautismo. Si Jesus ang sinasabing paraan ng kaligtasan. Okay? Binasa na natin ang Juan 3:16. Ulitin natin, basahin ulit. At 17. Basahin natin. Basa. "Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." 17. "Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya ng anak." Yan ang ibig sabihin. So maliwanag po na si Jesus ang paraan. Hebreo 12:2. Tingnan natin. Basa. "Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos." Sa English po ganito yan, "Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith." Siya ang gumawa at tumapos ng ating kaligtasan. Hindi ikaw ang gumawa, hindi ako ang gumawa, si Kristo ang gumawa ng ating kaligtasan. Another one, 1 Peter, unang Pedro, Kapitulo 1, 18 at 19. Tingnan po natin ang sabi. Ayan, basahin po natin. Sama kayo po sa pagbasa. Basa. "Na inyong nalalamang kayo'y tinubos,
hindi ng mga bagay na nasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. 19. Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni... Kaninong dugo? Kay Kristo. Hindi dugo ninyo. Hindi dugo ng kung ang sino man. Ang atin pong katubusan ay sa dugo ng atin pong Panginoong Jesus. Okay? Yan po ang sabi. Okay, dagdagan pa natin ng kaunti. Titus 3:5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at sa pagbabago ng Espiritu. Inyong pansinin sa unang part, na hindi dahil sa katuwiran na ginawa nating sarili. Mga minamahal, pinakikita po natin yan. And then, Ephesians 2:8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man huwag magmapuri. Mga minamahal, wala akong ginawa rito kundi magbasa ng talata. Kasama kayo. Pinapaunawa po rito, the only Savior and way of our salvation is not your good works. Hindi yung kabutihan mo, hindi relihiyon mo, kundi yung si Kristo Jesus ang atin pong kaligtasan. Siya po yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Isaiah 64 verse 6. Isaiah 64 verse 6. Handa, basa. Sapagkat kaming lahat Okay, so nandiriyan po. Ang ating kabutihan ay maruming basahan lamang po sa harapan ng Panginoong Diyos. Okay. So, ang pinakahuli po, na si Jesus lang ang tagapagligtas. I hope na unawaan na po ninyo. Ngayon, ito na po yung last part natin. I thought 3 points lang pala, 4 pala. Panahon ng kaligtasan. Kailan tayo dapat maligtas? Kailan? 2 Corinthians chapter 6 chapter 6 verse 2 and Proverbs 27 verse 1. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Okay, basahin po natin ang sabi. Handa, basa. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. Sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kailan daw po ang panahon ng kaligtasan? Ngayon. Bakit ngayon? Kawikaan 27 verse 1. Kawikaan 27 verse 1. Ano po ang sabi diyan sa Kawikaan 27 verse 1? Basahin natin, basa. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Huwag mong ipagmalaki. Hindi mo alam kung ikaw ay buhay pa bukas, o hanggang isang buwan, maaring mamayang gabi, ikay bangungutin, hindi ka na magising. Maaring sa paglalakad mo dyan sa damuhan, makagat ka ng ahas, ay hindi mo tinanggap ang Panginoon. Doon po sa Tanay Rizal, habang nangangaral yung aking teacher sa Bible School, ang ganda pastor ng inyong pangangaral, pero
saka ko na lang tatanggapin niya si Jesus na yan. Masarap pa yung mga inumin diyan. Na inom ng bere. Ay pag-uwi, nakagat ng ahas, namatay. No, tapos na siya. Nasa saan ang kaluluwa niya ngayon? Nasa impyerno. Okay? Mga minamahal, ngayon po, tayo po'y nag-aral. The only way of our salvation is Jesus Christ. Binayaran ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Isaiah 53 verse 6. Last verse. Isaiah 53 verse 6. Okay? Basahin natin. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay tayo'y tumungo sa bawat isa sa kanyang sariling daan at pinasaan sa kanya ng Panginoon ang kasalanan nating lahat. Okay? Sa verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Mga minamahal, salamat po. Napakinggan niyo ang ating pag-aaral ngayong umaga. Ngayon, ang hinihingi lang po ng Panginoon, ikaw ba'y sasampalataya sa Kanya na siya ang tagapagligtas mo? Siya ba'y iyong aanyayahan ngayon sa puso mo? Panginoon, salamat po, nalaman ko, ikaw ang nagbayad ng kasalanan ko. Hindi pala yung good works ko, hindi pala yung relihiyon ko, hindi pala yung binyag ko. Ikaw po pala ang nagdusa doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ko. Aha, siya pala ang nagbayad. Ngayon ang tanong, tatanggapin mo ba ang Panginoong Hesus sa iyong puso at sasabihin mong, Panginoon, salamat, binayaran mo ang kasalanan ko. At Panginoon, ngayong umaga, nais kitang tanggapin sa aking puso at nais kong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa umaga pong ito, pinangaral natin ang salita ng Diyos. Tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Let's pray. Dakila po namin Diyos, aming Ama. Salamat po ng marami sa iyo. Lord, kayo po ang nakakaalam ng bawat puso ng mga nandirito. Lord, ang akin pong panalangin, kayo po o Diyos ang kumilos sa aming kalagitnaan. Alisin mo po ang gawa ng kaaway upang ngayong umagang ito, ang bawat isa ay magpasiya na kayo po o Diyos ay tanggapin sa kanilang puso bilang tagapagligtas at aminin kayo ang nagbayad ng kasalanan at ang buhay na walang hanggan na iyong iniaalok ay kanila pong tanggapin ngayong umaga. Aming Panginoon, sa inyo ko po ay pinagtitiwala ang oras na ito. Umaasa po ako, Panginoon, kayo po ang kikilos sa aming kalagitnaan. Ngayong pong umaga, habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, nag-aral tayo ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, sino yung magsasabing, naunawaan ko ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon po ay aking kinikilalang ako'y makasalanan at tinatanggap ko si Jesus na siya nagbayad ng aking kasalanan at tinatanggap ko siyang aking tagapagligtas. Pero po ba magtataas ng kamay habang tayo nakatungo? May I see your hands? Sige po, kung inyong naunawaan. Pero po ba, pakitaas lang po ng kamay. No? Kung inyo pong naunawaan, tinatanggap ko po si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas ngayong umaga. Pero po ba magtataas ng kamay? Pakitaas po kung inyong naunawaan. Sige po. Habang tayo po'y nakatungo, wala pong titingin sa paligid. No? Kung ngayong umaga'y naintindihan nyo si Jesus ang aking tagapagligtas, naunawaan ko
Nais ko siyang tanggapin. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso. Meron po ba magtataas ng kamay? Sige po. Amen. Pakitaas lang po ng mataas. Sige po. Hindi po relihiyon ang ating inaalok, kaligtasan ang ating sinasabi. Salamat po sa mga kamay na nagsipagtaas na yan. Diyan sa mga taas sa taas, sa mga bata, sa mga estudyante. Naunawaan ba nyo ang Word of God? Kayo ba'y ligtas na? Kung hindi, this is your time to make your decision. Sige po. Kung kayo po'y tunay na seryoso, pwede ho ba kayong tumayo sa inyong kinatatayuan bilang pagpapahayag nyo, Panginoon, hindi po ako mahihiyang ako'y tumayo sa pangalan mo. Dahil ikaw ang aking tagapagligtas. Lord, narito po ako. Meron ho ba makatatayo? Amen? Kung kayo po'y seryoso. Amen. Yes. Sige po. Napakabuti ng ating Diyos. Hindi po tayo maliligtas kung hindi po kayo magpapasya. Ang Panginoon ay nag-aanyaya. Meron pa po ba? Before we close. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin, Diyos. Salamat po sa iyo ng marami. Lord, akin pong ginawa ang aking bahagi. Salamat po sa mga nagbukas ng puso. Lord, kayo po, O Diyos, ang tunay na nakakaalam ng kanilang pagpapasya ngayong umaga. At sana nga po, Panginoon, kanilang pinagtiwalaan kang lubos na ikaw nga po ang nagbayad ng kanilang kasalanan. At ngayon po, Panginoon, sa kanilang pagtanggap na ito, ang sabi mo, sa bawat isang tumanggap, pinatatawad mo ang kasalanan at binibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Salamat, aming Panginoon. At sa bawat isang nandirito na nakinig, marahil meron pa po silang agam-agam. Still, ang prayer po namin, Lord, may you help them realize na ang kanilang kaligtasan ng kaluluwa ay napakahalaga. At nawa po, O Diyos, isang araw sila rin po ay magpasya ng pagtanggap sa iyo. Aming Panginoon, ito po ay aming dalangin sa iyo na may pagpapasalamat. Hiningi po namin ang lahat ng ito sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.